Magandang hapon pa rin po sa inyong lahat. Magandang hapon. Today is October 27, 2025. October 27 pa rin po. Lunes pa rin po. 2025. Time check tayo. 4:56 in the afternoon. Bali, mahaba po. Malaki ang bakante kong oras. Kaya mga dapat kong gawin ay gagawin ko na. I-upload ko na lang po ito sa tamang oras at araw. So, ang pag-aaralan natin, tuloy tayo sa pag-aaral ng Ebanghelyo. Ang pag-aaralan natin ay ang Ebanghelyo naman para sa araw ng Miyerkules. Para sa araw ng Miyerkules naman po, October 29. So, bago tayo magsimula, katulad ng dati, inaanyayahan ko po kayo sa ating pambungad na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful, and enkindle in us the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of your faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever rejoice in His consolations through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So magandang hapon po muli sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikiisa sa ating panalangin. Diretso na po tayo. Ano ang Ebanghelyo para sa Miyerkules, October, October 29, Miyerkules. Wait lang po, share screen po ako. Okay, ito po ang ating ebanghelyo sa Miyerkules mula sa aklat ni San Lucas, Kabanata 13, mga talata 22 hanggang 30. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong Heso Kristo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoong Heso Kristo. Habang nagpapatuloy si Jesus papuntang Jerusalem, siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan. Minsan may nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya sa kanila, pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag tumayo na ang pinuno ng sambahayan at isinara na ang pinto, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Ngunit sasabihin niya sa inyo, hindi ko kayo kilala. Sasabihin naman ninyo, kumain po kami at uminom, nakasalo ninyo at nagturo pa kayo sa aming mga lansangan. Sasagot naman siya, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin kayong lahat na gumagawa ng kasamaan. Iiyak kayo at magangalit ang ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng mga propeta habang kayo na may ipinagtatabuyan. Darating ang mga tao buhat sa silangan at sa kanluran, sa hilaga at sa timog at kakain sa handaan sa kaharian ng Diyos. Ngunit tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. So, yun po yung ating ebanghelyo sa Miyerkules. Minsan, dinadaanan ni Jesus sa mga bayan-bayan, the towns and villages, at habang dinadaanan yung mga ito, siya'y patuloy na nagtuturo. Okay, sa ebanghelyo, nakita natin kung paano ang isang tao ay waring nanunubok kay Jesus gamit ang isang katanungan, ilan ang maliligtas? O maliligtas ba ang lahat? O konti lamang ba ang maliligtas?
At ito ay katanungang ginamit ng Panginoon upang magturo sa ano at kung paano ang kaligtasan bilang analogy ng makitid na pintuan o daan. Ipinunto ng Panginoon na ito ay hindi mangangahulugan na hindi posibleng pasukin. Pwede pa rin siyang pasukin, ngunit magiging mahirap nga lang dahil siya'y makipot. Ibig sabihin, mahirap pasukin dahil may mga magiging dahilan upang mahirapan tayong pasukin. At isa na nga dito yung tinatawag na attachments. Yung masyado nating pagkalapit sa mga bagay-bagay na mahirap nating bitiwan. Tinatawag nga ito ng mga relihiyoso attachment at bilang pangunahing requirement sa pagpasok ng buhay relihiyoso, tinatawag na kinakailangan magkaroon ng detachment. So kung may attachment, may detachment. It's a requirement to enter a religious life, to do the detachment. So to us, it is also that kailangan magkaroon din tayo ng detachment. Hindi lang ito isang bagay para sa mga relihiyoso. Maaari attach tayo sa mga material or worldly possession, sa ating mga kayamanan, sa ating mga pag-aari, kahit sa ating mga titulo upang hindi makasunod sa Diyos. Pwede rin too much attachment sa ating pagmamahal sa sariling pamilya. Maaari din yun. Hindi sinasabing kamuhian natin ang ating pamilya. Ang sinasabi ay unahin natin ang Diyos sa lahat ng bagay kahit unahin natin siya sa ating pamilya. Hindi para kamuhian ng pamilya, kundi unahin ang pamilya higit sa lahat. Tama yung kanta. Seek ye first the kingdom of God. Kung uunahin natin ang Diyos, anumang bagay kaugnay sa ating kasiyahan, sa ating pag-unlad, kung uunahin natin ang Diyos, isang pangako ng Diyos, and all these things shall be added unto you. In other words, ang isang tao'y mahihirapan ngang pumasok sa makipot na pintuan. Kaya ang sabi, Panginoon, kukonti lamang ba ang maliligtas? Ang sabi ng Panginoon, kayo'y gumawa ng paraan. Kayo'y mag-exert ng effort upang pasukin sapagkat ang pintuan sa kaligtasan ay isang makipot na pintuan. So if we are carrying too many things from which we are attached, okay, tayo ay attached sa maraming bagay ng daigdig na ito, mahihirapan tayong makapasok doon sa makipot na pintuan. Pati ang ating mga nararamdaman ay pwede maging dahilan upang hindi tayo makapasok sa pintuan. Ang ating mga galit, ang ating mga hindi pagpapatawad, yung mga emotional baggage natin, yung mga negativities, pwede maging dahilan para hindi tayo makapasok nga sa pintuan ng kaligtasan, sa makipot na daan. Talaga it will require us of an effort. Pagpapagura natin yan, pagpapawisan natin yan, paghihirapan natin yan. Hindi totoo yung sinasabing tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at pagkatapos ligtas ka na, saved ka na. Hindi totoo yun. Dahil mula sa Ebanghelyong ito, ano sinasabi ng Panginoon? Makipot ang pintuan para makapasok sa kaligtasan. Kung ganun lang yun, kadali, okay? Tanggapin ang Panginoon at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas si Jesus. Hindi na yun magiging makipot. Wala na masyadong effort. Di ba? Eh bakit pa sinabi? It will require you to make an effort. Kung ganun lang yun kadali. So, hindi po talaga totoo yun. Anong effort? Effort na layuan ng anumang tukso ng kasalanan. It will require you of an effort. Gawin ang mabuti at tama
Hindi ang masama, it will require you of an effort. Di ba? Kung minsan madaling gumawa ng kasalanan, pero mahirap magdesisyon at gumawa ng mabuti. It will require you of an effort. Kaya hindi talaga, parang hindi talaga tama yun. Tanggapin mo lang si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ligtas ka na? Are you sure about it? No. The gospel today tells us it will require us to make an effort. Magkaroon tayo ng mga detachment. Masyado tayong detached sa material world, sa kayamanan ng mundo, sa mga pera-pera, okay, sa mga titulo, sa mga achievements and accomplishments. Yun na lang ang mahalaga sa atin. Subalit ang paggawa ng mabuti, okay, kung minsan pinagpapalit pa nga natin yan magkaroon lang tayo, di ba? Binabribe natin. Pwede, ginagamit din yun. Bribery. Para magkaroon ka ng isang magandang katungkulan. Kahit sa politika, di ba? Ang boto ay binabayaran para magkaroon lang ng kapangyarihan. Bribery. Magkaroon lang ng isang titulo. Totoo yan at nangyayari yan. Ngayon, kahit mahirap pasukin ang makipot na pintuan para sa kaligtasan, may biyaya o grasya tayong ibinigay ng Diyos para makapasok dyan sa makipot na daan na yan. Pero kailangan nating makiisa, makipag-cooperate sa grasyang ito ng Diyos. Yes, palalakasin tayo ng Diyos na mapaglabanan natin ang anumang tukso na huwag tayong bumigay sa kasalanan. Papatnubayan tayo ng Diyos sa ating mga desisyon sa mga dapat nating gawin. But we need to really cooperate. Hindi na sinasabi, ayan na nga, ang linaw ng gabay. Ito ang dapat gawin. Pero kung hindi pa rin tayo makikipag-cooperate, gagawin pa rin natin yung hindi tama, hindi pa rin magiging madali sa atin magkaroon ng kaligtasan. Hindi ganon kasimple ang kaligtasan katulad ng sinasabi ng Ebanghelyo ngayon. Ang sinasabi ng Ebanghelyo ngayon, do your best to enter by the narrow door, makipot na pintuan. Sapagkat marami sinasabi ko sa inyo will try to enter and will not be able. Hindi nila magagawang makapasok dahil marami silang maaaring attachment. Ang mga reliyoso, kailangan nilang iwan ng kanilang pamilya once they enter the religious life. Hindi maya't maya nasa pamilya nila sila at uunahin ng pamilya kesa sa misyon. Tanggapin na nila iyang bagay na yan ay dapat nilang gawin. To detach, ang sabi ng katesismo ng ating katolikong simbahan, ang lahat ng Kristiyano sa anumang estado ng buhay ay tinatawag na magkaroon ng kumpleto, fullness of a Christian life. Ibig sabihin, merong perfection sa paggawa ng kabutihan o charity. Okay, tinatawagan ng lahat, all Christians in any state or walk of life, all are called to the fullness of Christian life, and that is to the perfection of charity, and charity is love. All are called to holiness, to be perfect, as the Heavenly Father is perfect. Catechism of the Catholic Church, number 2013. Na tayo mga Kristiyano, tayo na iligtas sa kasalanan at kamatayan at pagkakahiwalay sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Nag-alay ng buhay si Kristo, ang ating Panginoon, para sa ating kaligtasan. Ngunit sa pag-aalay niya ng kanyang buhay, ng kanyang sakripisyo, hindi naman natin ito tatanggapin, hindi naman natin ito pagpapahalagahan sa kabila ng kanyang ginawa.
mamumuhay pa rin tayo sa isang uri ng pamumuhay na makasalanan. Wala din silbi ang lahat. Okay, anong sabi doon sa huli? Anong sabi dito? I tell you, many will try to enter, will not be evil. Kapag when once the master of the house has gone inside and locked the door, you will stand outside. Tapos, kakatok kayo ng kakatok. Panginoon, Panginoon, pagbuksan mo kami. Ngunit ang sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala kung sino kayo o kung saan kayo galing. At pagkatapos sasabihin nyo, kumain kami at uminom kasama mo. Nagturo ka pa sa aming mga lansangan. But the Lord will reply, I don't know you or where you came from. Away from me, all you evil doers. Ibig sabihin, mga gumagawa ng masama. So you see, kahit ang Diyos iniligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang mga sakripisyo, ng kanyang mga pagpapakasakit, ngunit tayo mamumuhay sa kasalanan. Lahat ng tukso, padadala tayo. Ang mga desisyon natin, gagawin natin ng masama, the evil things. Kaya nga, di ba? Away from me, you evildoers. Therefore, hindi makakapasok. They are those who are evildoers. And so what now? We should regularly ask ourselves, tanungin natin ang ating mga sarili. Kaya na ba natin? Handa na ba tayong pasukin ang makipot na daan? O patuloy nating paniniwalaan na ang kaligtasan ay madaling bagay? Madaling-madali para sabihin na tinatanggap ko ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. At pagkatapos save na ako, hindi. Tinanggap mo nga bilang Panginoon mo at tagapagligtas, pero nanatili ka sa pamumuhay na masama, ginagawa mo ang mga kasamaan, masyado kang attached sa mga bagay ng mundo, mahihirapan at hindi ka talaga makakapasok. Parang ang dami mong bitbit, papasok ka sa isang makipot na pintuan, hindi ka makakapasok dahil sa madami mong bitbit. Kailangan mong bitiwan ng mga yan, even with all the negative thoughts and feelings, ang sobrang pagkagalit, ang mga hindi pagpapatawad. That can also be a baggage na magpapahirap sa'yo makapasok sa makipot na pintuan. Kaya mag-strive tayo. Let's do all our best. Sabi nga ng Panginoon, do all your best. Do all your best. Strive for the salvation so that you can make it through the gate, through the narrow gate. Muli, hindi ganon kasimple ang kaligtasan. Kailangan natin mag-exert ng effort para makapasok dyan sa makitid na pintuan ng kaligtasan. Bitiwan natin ang mga bagay na magiging dahilan upang hindi tayo makapasok dyan. Ang sobrang attachment sa iba't ibang bagay, lalo na sa mga makamundong bagay, at pati na rin ang ating mga kasalanan, yan din ay isang bagay lalo na magiging dahilan upang di tayo makapasok sa pintuan ng langit na sinasabi ni Jesus, analogy by analogy, ay makipot na pintuan. So yan po. Gawin nyo ang lahat na magagawa nyo. Do all your best. Exert all the effort to enter the narrow gate, the narrow door of salvation. Salvation is not something like to accept Jesus as your Lord and personal Savior, and then after that you are saved already na. And once you are saved, ganun na ba yun? Ang paniniwala din ng ibang Kristiyanong denomination ganon. Once you are saved, you are saved. Wala nang makapagpapabago doon. Hindi.
Yes, tinanggap mo ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero mamuhay ka ng masama kahit tinanggap mo ang Panginoon, hindi mo pa rin siya tinanggap. Lalabas na hindi mo pa rin siya tinanggap. Hindi mo pa rin siya naging Panginoon kasi pinapangyari mo na pinabayaan mo na mga gawang masama ang siyang magdikta sa uri ng buhay na meron ka. Diyan na po natin tapusin. Uli, tanungin natin ang ating mga sarili. Ginagawa na ba natin ang lahat ng ating magagawa upang makapasok sa makipot na daan o pintuan ng langit, sa pintuan ng kaligtasan? Ginagawa na ba natin? Nagagawa na ba natin? Kung hindi pa, gawin na po natin. Mahirap, mahirap. It will require of an effort. Pero may grasya ang Diyos, sinasabi, ibibigay sa atin ang tamang grasya at lakas upang mamuhay ng nasa katwiran, righteousness. Kailangan makipag-cooperate tayo. Yung ating paniniwala ay kinakailangang magtugma sa ating mga iniisip at sa ating mga ginagawa. Bitiwan natin ang anumang bagay na magsisilbing mas lalo pang magiging dahilan para hindi tayo makapasok dyan sa narrow gate of salvation, sa narrow door, sa narrow gate of salvation. Sabi, isa dyan sa importanteng bahagi ay yung hindi lang siya makipot, siya ay mababa pa na kailangan nating yumuko. Kailangan natin yumuko. Ibig sabihin, kailangan natin magpakumbaba. Okay, hindi lang siya makipot, siya din ay mababa. Kailangan nating manikluhod. Kailangan nating magpakumbaba sa harap ng Diyos. Walang anumang yabang, walang anumang pagmamalaki. Makipot na siya, mababa pa siya, na kailangan mong maging magpakumbaba. To be humble. Magkaroon ka ng humility. Wala tayo may pagmamalaki talaga sa Panginoon. The nothingness. Mabalik tayo sa the nothingness. But in our nothingness, it is the Lord who will fill us up. Siya ang magpupuno sa atin ng ating mga nothingness. Let us accept that we are nothing in front of the Lord. Wala tayo. We are nothing in front of the Lord. And in our nothingness, sa ating kawalan, ay siya ang magpupuno sa atin ng anumang ating kailangan. We need to cooperate. We need to exert an effort. And so yan ang ating maging reflection. Are we doing na ba our best to enter this narrow gate? Or iniisip pa rin natin, it will be easy? No, it will not. It will not be easy. Many will try, but will fail. But you do your best to enter the narrow gate. And so yun po, hanggang dyan na lamang po. Magandang gabi. Gabi na ba? 5:52. Magandang hapon pa rin po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, Brother Aaron.